Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sumunod na bahagi ng Kitabus Sawm ni Imam al-Bukhari. Konti na lang pala itong natitira kasing iba dito. Tarawih na at i'tikaf. Alhamdulillah. Ang karapatan ng katawan ng tao sa pag-aayuno. Sa tinutukoy dito, kung ang katawan ay mayroong karapatan na kumain o uminom, may karapatan din ito na makaranas ng pag-aayuno. Siniulat ni Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, fakana Abdullah yakulu ba'da makabir, sa si Abdullah daw sinasabi niya nung tumanda na siya, ya laytani kabiltu ruksatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kung tinanggap niya sana, mas mainam na tinanggap niya yung payo o pagpapahintulot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno siya ng kahit 3 araw lamang kada buwan. At 3 araw na ito, hindi naman tinukoy ko anong 3 araw ito. So maring ayyamul bid na 3 araw na sunod-sunod kapag full moon, o kaya 3 araw na mula sa Monday at Thursday at iba pa. Ibig sabihin, dito, kaya inilagay ito dito bilang karapatan ng katawan kasi mainam din para sa katawan ang pag-aayuno, inshallah. Na ibig niya sabihin, kumbaga, dinalasan pa niya yung kanyang pag-aayuno. Alhamdulillah. Gidi sunod na kabanata, Babu Haqqil Ahli Fis Sawm. Ang karapatan ng pamilya sa pag-aayuno. So kung sila may karapatan na sila itustusan, may karapatan din sila na sila ay mag-ayuno, inshallah. Muli kay Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, annahu lamma dhakara siyama Dawud, na si Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, nang nabanggit daw sa kanya, o nang siya mismo pala nagbanggit, nang nabanggit niya yung tungkol sa pag-aayuno ni Dawud alayhi salam, wa kana la yafirru idha laqa, na si Abdullah bin Amr bin al-As hindi raw tumatakas kapag, hindi si Dawud pala. Si Dawud hindi raw siya natatakot sa kalaban, hindi raw siya tumatakas kahit kailan sa kalaban. Sabi ni Abdullah bin Amr bin al-As, man li bihadihi ya Nabi Allah. Sabi daw ni Abdullah bin Amr kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailan daw siya magkakaroon ng pagkakataon na maging katulad ni Dawud alayhi salam. So paano niya magagawa na, kumbaga, maging katulad ni Dawud alayhi salam? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sama man sama al-abad. So paano daw siya magiging katulad ni Dawud alayhi salam? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man daw ang mag-ayuno ng araw-araw sa buong buhay niya, ay katulad lamang ng hindi nag-ayuno kahit kailan. Ibig sabihin niya dito, hindi kailangan ng tao na mag-ayuno araw-araw. Kung meron, yun nga, sa iba pang mga ulat, kung meron mang gagawin na pinakamadalas na pag-aayuno yung tao, pinahintulutan na gayahin niya yung fasting ni Dawud alayhi salam every other day. Pero hindi niya kailangan mag-fasting araw-araw. So kung binabalanse nitong hadith na ito yung naunang hadith. Yung hadith kanina, o pwede rin yung hadith kanina, ang ibig sabihin nun, sapat na mag-ayuno siya ng 3 beses lang buwan-buwan. Hindi niya kailangan pang dalasan. Kasi yung nag-aayuno palagi ay katulad lamang din ng hindi nag-aayuno. Kumbaga, wala nang pagsasabatas sa bagay na ito na nakakahigit yung nag-aayuno araw-araw sa bawat araw ng taon, kaysa doon sa hindi nag-aayuno ng araw-araw sa buong taon. Yun ang ibig sabihin nito. Walang pagsasabatas sa usapin na ito. Sumunod,
Manzara qauman falam yuptir indahum. Kabanata tungkol sa sino mang dumalaw sa mga tao at hindi siya kumain kasama nila. Halimbawa, nagpa-fasting siya at dumalaw siya sa ilang mga tao, pero hindi niya pinutol ang kanyang fasting. Sa mula kay Anas radhiyallahu anhu, sinabi niya, dakhalan nabi ala ummi Sulaim. So dumating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o dumalaw daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ummu Sulaim. Fatathu bitamrin wasamnin. So binigyan daw siya ni Propeta si Ummu Sulaim, binigyan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tamar at saman. Yung saman dito, ano ito yung parang butter, butter, ganun. Margarine. Yan, ganun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aidu samnakum fi sikaihi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibalik na ninyo yung butter doon sa pinaglalagyan nito. Watamrukum fi wi'aihi. At yung tamar, ibalik na ninyo sa basket nito. Fa inni saim. So dito, naiulat din pala na tumanggi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkain. So pwede. So ininyayahan siyang kumain ni Ummu Sulaim, pero tumanggi siyang kumain. So pwede rin. Pwede rin tanggihan ng pagkain, inshallah. Thumma qama ila nahiyatin minal bayti fasalla gairal maktuba. At tumayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos siya magsabi na siya ay nagpa-fasting at siya ay nagsala ng sunnah na sala. Fadaali Ummu Sulaim, at nagdua siya para kay Ummu Sulaim wa ahli baytiha, at para sa kanyang pamilya. Faqalat Ummu Sulaim, at sinabi ni Ummu Sulaim, Ya Rasulullah, inna li khuwaisa. So sabi ni Ummu Sulaim, o sugo ni Allah, meron lang sana akong hihilingin. So meron daw siyang hilingin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya, mahiya, ano yun? Qalat, khadimuka Anas, fama taraka khaira akhiratin wala dunya illa da'ali bihi. Si Ummu Sulaim pala yung nanay ni Anas. So dumalaw sila dun sa bahay ni na Anas. So sabi ni Ummu Sulaim na usugo ni Allah, pinuri muna ni Ummu Sulaim si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi ni Ummu Sulaim, kumbaga humihiling siya na magdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay Anas. So bukod pa doon sa dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay Ummu Sulaim at sa kabuuan ng kanyang pamilya. Nasabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kang kumbaga anumang ginawa para sa amin liban na lang na magdua ng kabutihan para sa amin. Kaya yung kumbaga humihiling siya ng dua naman na special para kay Anas. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. O Allah, biyayaan mo siya ng yaman, ng mga anak, at gawin mo siyang mabiyaya. Sabi ni Anas, fa inni lamin aktharil ansari malan. At yun nga nangyari. Si Anas ang naging isa sa pinakamayaman sa mga ansar. Wahaddathat ni ibnati Amina. So naging kabilang siya dun sa pinakamayaman. Umayna pala. At yung anak daw ni Anas na si Umayna ay nagsabi, annahu dufina liyusalliya maqdama Hajjaj al-Basra biduun wa ishruna wa mi'a. So naging pinakamayaman nga si Anas. At si Umayna, hindi anak ni Anas itong si Umayna. Yung isa pa sa mga nag-ulat. Sumunod, babu som akhir ash-shahr. Yung pag-aayuno daw sa dulo ng buwan. Sa dulo ng buwan na ito, so ito na naman din yung yung araw ng pagdududa. Halimbawa dulo ng Sha'ban,
kung nagdududa yung mga tao kung nagsimula na ba yung Ramadan o hindi pa. So dito inulat ni Imran bin Hussein radhiyallahu anhuma, sa'alan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam rajulan, tinanong daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki, ya Aba Fulan, amma sumta sarara hada syahar? So tinanong niya yung lalaki, nag-ayuno ka ba sa mga huling araw ng buwan na ito? Sabi ng lalaki, la ya Rasulullah, hindi ako nag-ayuno, sugo ni Allah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faida aftarta fasum yawmain. Kapag nakumpleto mo na yung pag-aayuno ng Ramadan, mag-ayuno ka pa ng 2 araw. Ibig sabihin sa Shawwal. Ano kayong basahin natin yung kabuuan ng hadith. Bakit siya pinag-ayuno pa ng 2 araw? Wa fi riwayatin qala min sarari Sha'ban. At iba pang mga ulat ay kung tinanong siya kung nag-ayuno ba siya sa dulo ng Sha'ban. Kung tinanong siya kung nag-ayuno ba siya sa dulo ng Sha'ban. So dito, hindi nalagyan ng paliwanag kung bakit pa siya pinag-ayuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pwedeng nangyari dito, meron pa siyang utang na Ramadan nung nakaraan. Tapos hindi siya nag-ayuno sa dulo ng Sha'ban sa takot niya na baka mapunta siya dun sa pag-aayuno sa mga araw ng pagdududa. Pero ito, pinahintulutan na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbayad pa rin kahit dulo na ng Sha'ban. So pwede pa rin mag-fasting, inshallah. Kaya nangyari, nagkaroon siya ng utang na 2 araw. Sumunod na hadith, Babu Sawmi Yawmil Jumu'ah, yung pag-aayuno sa araw ng Jumu'ah. Inulat ni Jabir radhiyallahu anhu, annahu qila lahu, sinabi raw sa kanya, anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil Jumu'ah. So tinanong daw si Jabir, ipinagbawal ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno sa Jumu'ah? So sabi niya, qala, na'am. Oo, pinagbawal ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagbawal niya ito. Pero sa iba pang mga ulat, nababanggit nga na kumbaga bawal ito kung yun lang talaga yung pag-aayunuhan niya. Pero sasamahan niya ito ng Huwebes at Biyernes o Biyernes at Sabado, pwede niya pag-ayunuhan ang Jumu'ah, insha'Allah. At muli, tungkol uli dito, mula kay Juwayriyah bint al-Harith radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yawm al-Jumu'ah. So dumalaw daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Wa hiya sa'imatun. Nag-aayuno si Juwayriyah sa araw na yon. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumti amsin, nag-ayuno ka rin ba kahapon? Sabi ni Juwayriyah, la, hindi. Turidina antasumi gadan, gusto mo rin ba na mag-ayuno bukas? Sabi ni Juwayriyah, la, hindi rin. Qala fa'aftiri. Kung gayon, kung hindi ka naman nag-ayuno kahapon at hindi ka rin mag-ayuno bukas, kung hindi ka nag-ayuno kahapon Huwebes kasama ngayon Biyernes, at kung hindi ka rin naman mag-ayuno bukas Sabado kasama ng ngayon Biyernes, putulin mo na lang ang iyong pag-aayuno. So karagdagang detalye ito doon sa hadith kanina ni Jabir radhiyallahu anhu. Sumunod, hal yakussu min al-ayyami shay'an? So pwede bang magtutukoy ka ng special na mga araw ng pag-aayuno? So mula kay Aisha radhiyallahu anha, annaha su'ilat. Tinanong daw si Aisha radhiyallahu anha, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtassu min al-ayyami shay'an? So meron ba pinili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga araw ng pag-aayuno? Qalat la, wala raw. Ibig sabihin, yung mga pinag-aayunuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat yun, kumbaga isinabatas lang, hindi yung siya yung pumili. Hindi siya yung pumili. Kasi minsan may taong ganyan .
pag birthday niya mag-aayuno. May mga ganong tao. Pag birthday mag-aayuno, iba pang tulad nito. Qalat la, sabi niya, hindi, wala. Kana amaluhu dimatun. Ang kanyang gawain ay palagian. Ibig sabihin, yung mga palagian na fasting. Lunes, Huwebes, Ayyamul Bid, Ashura, Arafah, at iba pa. Wa ayyukum yutiku maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiku. At sino ba sa inyo ang may kakayanan na gawin ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah. Ayun, dito pala yung paliwanag doon sa hadith kanina. Yung tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung nagpasting ba siya nung huling 2 araw ng Sha'ban. Sabi dito, yung lalaki daw na tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palagian daw na nag-aayuno sa mga huling araw ng bawat buwan. Pero hindi niya ito ginawa para sa Sha'ban dahil pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno sa mga araw bago dumating yung Ramadan. Kasi yun na nga yung mga araw ng pagdududa. Iniwasan niya. So dito, inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pwede niya pa rin itong pag-ayunuhan, inshallah, pagkatapos ng Ramadan sa Shawwal. Nang ibig sabihin nito, pinahintulutan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin yung mga palagian niyang ginagawa na pag-aayuno kahit matapat pa yon sa dulong araw ng Sha'ban. Katulad lang din na sinabi ko kanina. Kasi yung ngay dulo ng Sha'ban pagdududa, di ba? Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige kasi lagi mo namang ginagawa yan. Walang problema. Kung gusto mo, mag-ayuno ka uli ng dagdag na pag-aayuno 2 araw sa Shawwal. Para ngayon, kumbaga sa buong taon, ganun pa rin yung bilang ng kanyang sunnah na fasting, alhamdulillah, hindi mababawasan. So, ganun pa rin. Kasi kung halimbawa, 1 araw o 2 araw siya nagpa-fasting sa dulo ng bawat buwan, so magiging ano pa rin, 12 o 24 yung kanyang bilang ng sunnah na fasting taon-taon. Kasi hindi siya nag-fasting ng dulo ng Sha'ban, alhamdulillah. Parang naging ano niya yung panata. So, parang nakagawian, no? Panata na din, ganun. Kasi di ba gano'n niya, pag may panata ka na, no? Kailangan mo bayaran pag hindi mo nagawa. Pag hindi mo nagawa, yun. Parang yun yung kabayaran. Kumbaga, ito tuloy pa rin niya, yung ano niya, panata niya. At tapos na rin pala ito. Tarawih na yung sunod eh. Tapusin na natin ito inshallah. May 3 hadith na lang na natitira. Sunod, babu siyama ayyamit tashrik. Pag-aayuno sa araw ng tashrik. Ito na yung pagkatapos ng Eid, 3 araw. Yung Idul Adha. Di ba bawal mag-fasting ng Eid? So yung 3 araw pagkatapos ito, pwede ba mag-fasting? Siniulat ni Aisha at Ibnu Omar radiyallahu anhum. Yurakhasu fi ayyamit tashrik an yusamna. So pinahintulutan daw na mag-ayuno sa mga araw ng tashrik. Illa liman lam yajid al-hadi. Liban na lang doon sa walang dalang hadi, yung katayin na hayop doon sa mga nag-hajj. Ang ibig sabihin dito, kasi sila, yung mga walang dalang kataying hayop sa hajj, magpa-fasting sila ng 10 days, di ba? Yung 3 araw, pag-aayunuhan agad nila pagkatapos ng Idul Adha. Tapos yung 7 araw, kapag nakauwi na sila doon sa kanilang mga lugar, magiging 10 days total. Sunod, pag-aayuno sa araw ng Ashura. Iniulat uli ni Aisha radhiyallahu anha, kana yamu Ashura tasumuhu Quraysh fil jahiliya. Sa yung Quraysh daw, pinag-aayunuhan daw nila yung Ashura. At kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang ito doon sa mga araw na naunang pinag-ayunuhan talaga, bago pa yung Ramadan. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Pinag-aayunuhan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimal Madina, samahu wa amara bisiyamihi. Nang dumating siya ng Madina, pinag-ayunuhan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinagutusan niya mga tao na pag-ayunuhan din ito. Falamma furida Ramadan, taraka yawma Ashura. Nang
Ginawa ng obligadong Ramadan, hindi na siya nag-fasting ng Ashura. Faman sya'a samahu, waman sya'a tarakahu. Sino man daw yung gustong mag-ayuno ng Ashura, pag-ayunuhan niya ito. At kung sino mang ayaw, walang problema. Pero yun nga, nakita natin na yung hadith na nakita niya yung mga Hudyo na pinahalagahan nila yung Ashura. Kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas karapat dapat tayo kay Musa alayhis salam. Kaya pinagutos niya na rin na pag-ayunuhan ng Ashura bilang sunnah na sala. Ito yung pang-10 araw ng Muharram. At mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma tungkol ulit ito sa Ashura. Kadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Dumating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Fara'al Yahuda tasumu yawma Ashura. At nakita niya mga Hudyo, pinag-aayunuhan din nila ang Ashura. Faqala, ma hada? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong ginagawa ninyo? Kala, yawmun salih. Ito raw ay araw na mabuti. Hada yawmun nadjallahu bani Israila min aduwihim. Ito yung araw na iniligtas ni Allah ang angkan ng Israel mula sa kanilang kalaban. Ito yung panahon ng Exodus. Yung pagtakas mula sa Egypt papuntang Palestine. Fasamahu Musa. At nag-ayuno si Musa, sabi ng mga Hudyo, nag-ayuno din si Musa sa araw na ito. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faana ahakku bi Musa minkum." Ako ay mas karapat dapat kay Musa na gumaya sa kanya kaysa sa inyo. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Kaya pinag-ayunuhan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inutusan niya ang mga tao na pag-ayunuhan din ito. Alhamdulillah. So ito yung dulo ng Kitabu As-Sawm ni Imam Al-Bukhari. So bukas matatalakay na natin yung Kitabut Tarawih at yung Kitabul I'tikaf, insyaAllah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.